Ilang bahagi sa Mindanao makakaranas pa rin ng mga scattered, moderate and some heavy rain showers lalo na sa hapon. Bunsod pa rin ang tuloy-tuloy na developing ng Intertropical Convergence Zone Cepestra. Ilang bahagi sa bansa, especially sa bahagi ng silangan ng Northern Luzon at Visayas, makakaranas din ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagtulog. At nalalabi ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila at Calabarzon, may forecast na magiging katamtaman lamang ang panahon. Tsansa ng localized thunderstorms, napaka-isolated lamang. At binabantayang Cepestra sa may timog silangang bahagi ng Mindanao, hindi na matutuloy na magiging aktibong low pressure area. Maging ang kanyang tropical cyclone activity genesis ay umaayon din. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, May 16, 2025. Ang oras nating boss may umaga, alas 10:47 na o 48 na ng umaga. Magiging mas katamtaman tayo ngayon sa bahagi ng Luzon hanggang Southern Luzon, bagamat may mga isolated rain showers pa rin, base pa rin sa ating mean sea level pressure and rainfall forecast since pinost natin yan kaninang umaga lamang. At makikita doon sa aking pinost sa ating Facebook page. Well, kung babalikan din natin yung ating MSLP ngayong umaga, inaasahan nga po ang magiging isolated lamang pagsapit po ng bandang hapon po yan sa atin. At makikita natin ngayong umaga ay medyo may mga kalat-katapag ulan pa rin sa may bandang Palawan at Kaluran ang Visayas, pero katamtaman pa rin at mas maaraw pa rin sa may bandang Kaluran ng Luzon, kasama na ang NCR at ilang bahagi ng Calabarzon area. Medyo gloomy lang din sa may bandang Silangan, kabilang na ang bandang Isabela at Quezon Province region, kasama na ang bandang Aurora region yan. At sa bahagi pa rin ng Mindanao sa Silangan na may mga aasahan pa rin kalat-kalat na pag-ulan dahil mataas pa rin yung ITZZ, Intertropical Convergence Zone line, na medyo developing pa rin ngayon. Kaya asahan nitong maghapon ay magiging isolated at magiging kalat-kalat din ang pag-ulan, lalo na sa katimugang bahagi pa rin naman sa. So, mga konti lamang ang mga lightning strikes ang nadetect ngayon ng aking lightning detection system sa Caloocan. At least at 4 na lightning strikes ngayon. At nakikita natin ay hindi gaano ramdam ang localized thunderstorms. Pero may mga ilang water vapor lamang nakikita natin base sa ating Doppler radar imagery, data feed mismo galing kay Pag-asa. Nakikita natin ang ilang mga kaulapan dito na may dalang mga ilang at least 5 mm na water vapor. So, depende na lamang kung babagsak yan, kung masyadong tataas yung outside humidity. So, nakataas ang tandem somewhat sa Northern Luzon pa rin sa may bandang Ilocos Norte since 10 o'clock AM. So, 12 hours po ang validity ng forecast niya base dito. Yan, kasama na ang Cagayan Valley. Pero ngayon, umiiral ang bahagi ng silangan pa rin ng Luzon at bandang silangan ng Mindanao ngayon. So, expected ang mga localized thunderstorms and developing rain showers. Sa lowest temperature, sa current conditions muna, overcast and gloomy tayo, haze at few clouds ngayon. So medyo magiging gloomy ang ating weekend. Makikita natin sa ating 3-day forecast and storm prediction. May mga ilang partially cloudy pong iiral sa atin. Ayan, makikita po. At hanggang Sabado at Linggo magiging overcast din. So may mga isolated rain showers tayo na iiral maging ngayong Biyernes, bagamat mas mababa ngayon sa Metro Manila. Sa lowest temperature ng tala na aking weather station, kaninang 5:41 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.8 degrees Celsius. Kahapon, bahagyang mababa sa maalinsangan pa rin, pero mataas pa rin ang air temperature, 34.6 degrees Celsius. Ang highest air temperature namin kahapon, na itala ito kahapon ng hapon at 2:40 PM. So, bahagya ring bumaba ang heat index sa amin, pero pasok pa rin sa halos danger level at 48.9 degrees Celsius heat index. So, yung magiging heat index forecast natin ngayong araw ng Biyernes, well, as of 9:56 AM ngayong maga ay nasa 45.8 degrees Celsius ang aming init pandama. So, despite na medyo gloomy kami o overcast, ay mataas naman o medyo mataas pa rin ang aming heat index sa Caloocan na pumipitik ng 45.8 degrees Celsius. So, sa magiging heat index forecast natin, antahin natin na mag-load. Ayan,
sa amin sa Caloocan, 44 degrees Celsius ang inaasahan daw namin na heat index ngayong umaga. Pero nahigitan yan sa aming real-time instrumentation reading sa Caloocan ngayong 11 o'clock. So, matindi pa rin ang aming status heat danger sa Caloocan. Aabot pa rin daw hanggang 46 degrees Celsius sa amin sa Caloocan. Mamayang alauna hanggang alas 2 yan ng hapon. Ayun, 46 degrees Celsius daw ang inaasahan naming forecast ng heat index sa Caloocan. Sa ibang panig naman sa typical na location na piling-pili lang natin, inaasahan natin na heat index sa bahagi ng Ilocos Norte, yan ay 42 degrees Celsius ang highest heat index ngayong magtatanghali, pero aabot pa yan halos 42 degrees Celsius o lumalabas, pinakamataas na pala yan ngayong araw sa kanila, ayan o. So, highest na nila ngayong 11 o'clock AM ang heat index sa Ilocos Norte. Sa may bandang Tuguegarao naman, i-focus natin dahil tumatalon. Ayan. Nasaan na heat index? 42 degrees Celsius din, pero aabot pa sa mas mataas yan hanggang 44 degrees Celsius mula ngayong alas 12 ng tanghali. At magtutuloy-tuloy yan na magme-maintain sa 44 degrees Celsius hanggang mamayang alas 3 ng hapon daw. Na manatiling 44 degrees Celsius ang inaasahang heat index forecast. So, danger level po, huwag masyadong magbibilad. Samantala, sa may bandang Santiago, sa Isabela, na-expect na heat index sa inyo dyan 41 degrees Celsius, pero tataas pa yan hanggang 43 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So, medyo maalinsangan pa rin, despite na may mga isolated forecast ng mga pag-ulan. Sa may bandang Dagupan naman, Pangasinan, 44 degrees Celsius ang kasalukuyang heat index forecast sa inyo dyan, pero mas tataas pa rin yan, naabot ng 46 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. So, medyo malinsangan pa rin daw. Sa Central Luzon naman, Tarlac, naasahang heat index, 42 degrees Celsius ngayon, pero mas tataas din yan maya-maya, aabot ng 46 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon yan. Ayan, aabot ng 46 degrees Celsius. So, wag din masyadong magbibilad at uminom pa rin ng maraming tubig. At sa bandang Batangas naman, well, tingnan po natin. Inaasahang heat index sa inyo dyan ngayong ay 44 degrees Celsius po, pero mukhang yan na yung pinakamataas na heat index sa inyo maghapon hanggang mamayang alas 2 ng hapon. Ayan. 1400 UT, naka 1400 kasi dito, military time. So, alas 2 po yan ng hapon. So, magiging mainit at palinsangan pa rin ang halos buong linggo. So, mukhang next week, tuloy-tuloy pa rin ang mataas na heat index dyan sa may Batangas. Sa San Jose Occidental Mindoro, expected 44 degrees din ang inyong inaasahang forecast ngayon. Yan, 44 degrees Celsius, pero inaasahan na mas tataas pa yan into 45 degrees Celsius danger. Heat index ngayong 12 o'clock hanggang alauna ng hapon yan. So, wag din masyadong magbibilad at uminom din ng maraming tubig despite na mababa ang tsansa o isolated ang mga pag-ulan lamang. Sa may bandang Cebu naman, Central Visayas, naasahan ang heat index sa inyo dyan, 39 degrees Celsius. At inaasahan naman na mas tataas pa yan hanggang 40 degrees Celsius ngayong tanghali, 12 o'clock, hanggang alas 2 po yan ng hapon. So, bahagyang mababa ang heat index sa inyo dyan sa Cebu. Sa Mindanao naman, sa Davao City, nasang heat index sa inyo, manatiling mababa, 35 degrees Celsius lamang ang inyong kasalukuyang heat index. Aabot pa yan hanggang 36 degrees Celsius ngayong 12 hanggang alas 2 yan ng hapon. So, bagamat mababa, pasok pa rin yan sa extreme caution. So, iwasan pa rin masyadong magbibilad pa rin. At sa Zamboanga Peninsula naman, tagal ngayon mag-load ng map ng ano natin ngayon So, 35 degrees o 36 degrees Celsius po, round off, ang inaasang extreme caution sa inyo, pero tataas pa yan hanggang 38 degrees Celsius mamayang alas 2 hanggang alas 3 yan ng hapon. At least dito sa may bandang Zamboanga, medyo mababa ang heat index o temperatura ninyo dyan. At asahan kasi ang madalas pa rin na mga kalat-kalat na pag-ulan. So, patuloy pa rin na mas mataas ang heat index sa bahagi pa rin ng Northern Luzon, Central, kasama na ang bahagi ng NCR at South Luzon pa rin. Huwag pa rin masyadong magbibilad despite na overcast tayo ngayon o gloomy dahil patuloy pa rin ang alinsangan, dulot pa rin ng easterly trade winds. Sa peak 16 past 24 hours naman, kung itatabi natin, nangunguna ang San Jose Occidental Mindoro na may 37.8, halos magta 38 degrees Celsius. Grabe ang alinsangan sa kanila o yung air temperature, taas ng alinsangan ng air temperature sa kanila.
So, gaya ng ating inaasahan, mataas ang heat index sa inyo dyan at air temperature, huwag masyadong magbibilad dahil ngayong araw, magiging mainit pa rin ang inyong temperatura dyan. Sa lowest temperature naman ay sa Baguio, 17.2 degrees Celsius lowest, almost stationary pa rin ang maituturing. So, medyo maging mas mababa kami sa Caloocan kung titignan natin sa highest temperature kahapon. Sa Inola naman, ang Borongan Eastern Samar, may 88 mm na total rainfall sa kanila, pero kahapon sa amin sa Caloocan, gaya ng ating forecast, mababa at wala kaming naging pag-ulan kahapon. At sa ating namang outside humidity ay nasa 75%, so moderate ang ating outside concentration. Bumaba ito ng 3% since last hour. Nasa 1,009 hectopascals ang ating atmospheric pressure. Mabagal ang pagbaba nito since last hour. So medyo alanganin na maaaring magka-localized thunderstorms dito sa NCR. Malalaman natin yan mamayang hapon. Bagamat napakababaan sa muling uulanin ang Metro Manila. Magkaroon man siguro mga light rain showers at isolated lamang ito. So importanteng magdala na lamang ng payong dahil kung hindi man uulanin, tinding sikat naman ng araw ang iiral. Anyway, balik, operasyon na po ang aking air quality sensor. Sa tindi ng aking troubleshoot maghapon kahapon ay naayos din natin. So, operational na po ang aking air quality sensor sa Caloocan. So, nasa good condition naman ang ating air quality. At dahil sa madalas na nagloloko yung ating aparato, hindi tumatagal ng ilang taon, mga siguro hanggang 2 years, at nasisira ito. Ang problema, yung aking data, nagsasave yan sa ibang lugar. Ngayon, okay na siya. Operational na po yung ating air quality sensor. Namomblema ngayon ako dahil kapag nasisira yung ating aparato, yung data hindi na natin nare-retrieve yan. Hindi natin nakukuha dahil nasesend yan sa ibang bansa, sa Europe. So, napag-isip-isip ko na lang para maiwasan ang ganitong problema kapag nasisira, hindi na natin nare-retrieve. Ngayon, gumagawa tayo ng paraan na ma-retrieve po yung ating data. Tulad niyan, nagkakaroon ng problema ngayon sa Gafana. Gafana kasi ang ginagamit nating graph at ito ay sa ibang bansa ibinabato yung ating data. Kaya pag nagloko yung aking aparato at tuluyang hindi ko na ma-retrieve yung CPU niya kung saan nasa-save yung access program at may sarili kasi siyang CPU number o yung tinatawag natin o tinatawag namin yan na device number. Yan o, may device number kami. Siyempre, naka-embed yan sa device. So, kapag yung device nasisira, hindi na namin mariretrieve yan. Hindi naman pwedeng i-duplicate yung number na yan. So, parang pinaka-SIM card number. So, once na nasira at naggawa ako ng bagong serial number uli, hindi ko na mariretrieve yung data dito na naka-send ng mga nakaraang taon. So, sayang naman. At dahil po sa ganitong problema, naisipan ko na lang na gumawa ng sariling air quality monitoring chart. So, ang air monitoring ngayon siya, ayan, nakikita po, mukhang functional naman siya at meron siyang 7 days din, 30 days and yearly. Ito, mukhang dadagdagan ko yan. Yung yearly, gagawin ko na adjust yung taon. Halimbawa, last year, hanggang sa mga nakaraang taon, siyempre tumatakbo ang bawat taon. So, pag nagloko man ng aking air quality device, magko-continue lang, magtutuloy-tuloy lamang yan kapag nagpalit tayo ng bagong device. So, hindi mabubura yung mga nakasave. Tuloy-tuloy lamang yung data na papasok dahil automatic magsasave na ito sa aking website at nare-retrieve na natin yung data. Hindi kagaya ng gumagamit tayo ng Gafana sa ibang bansa, hindi ko po ma-retrieve yung data. So, sayang naman po ang halos mahigit 3 taon na data yan. 4 years na. Mga 4 years po yung data ng aking air quality. Dahil hindi naman maiiwasan, nagwe-wear and tear po yan. Ayan, tulad niyan, no? Nakikita natin yan. So, bago na po yung serial number ng aking device, pero yung mga nakaraan natin na record ng mga nadaang taon, hindi na natin mare-retrieve yun. Ayan. So, parang bago na naman. Ayan, o. Last year, wala na naman tayong record. So, nakakadismaya naman kapag ganito palagi ang nagiging problema. Since napapansin ko na kapag nasisira ng aking aparato, hindi ko nare-retrieve yung data, yan, tulad nyan, ay naisipan ko na lamang gumawa ng aking sariling chart.
at least pagka nagloko, mariretrieve ko agad yung data. Nasa-save yan sa aking system, sa aking webpage na lang. So, naisipan ko gumawa na lamang ng sariling chart. Yan. So, tsaga na lamang at since bago na naman kasi yung data at hindi ko na ma-retrieve yung mga data nung nakarang taon, wala po tayong magagawa talaga doon. At ang importante ay nakapag-report tayo at nagamit natin yan yung mga nakaraan natin na air quality sa iba't ibang nakaraang taon. So ngayon, hopefully ito magiging solusyon ito na kahit magpalit tayo ng ilang beses ng mga aparato ng aking air quality, ay yung data ay tuloy-tuloy lamang na madadagdagan at hindi po mabubura. Mariretrieve natin lagi yung data niya. So yan po, under observation pa lang, under script monitoring pa ako niyan. And then papalitan ko na rin yung aking air quality dito sa aking website. Yan, tatanggalin ko na yan, mapapalitan na nito. Yan, at least ito mas reliable, mas savvy at saka retrievable. Hindi na kailanman mabubura yung data kapag nagkaroon ng failure yung device. So yun lamang. At so far, wala namang problema sa ating air quality ngayon. Maganda naman ang ating lagay ng hangin, bagamat very gloomy at makulimlim ang paligid. Para tayong hazy, kaya naka-indicate sa itaas, hazy pa rin at gloomy at few clouds. Samantala sa ating high tide and low tide status, maximum high tide po tayo ngayon. Well, tingnan natin kung naayos na ba yung yung taas ng alon, dahil nakakapagtaka na ganun kataas yung alon, umaabot ng 14 meters, imposible naman po na ganun kataas, parang grabe naman, parang tsunami sa Japan ang lumalabas na data. So mula sa pinaka-significant wave height natin na alon, hopefully wala. Ayun, mukhang may problema pa rin sa forecast ng wave height. Hindi po ito kapanipaniwala, 14 meters, so lubog po yung ano niyan, very hindi ko alam kung ano nangyari sa data ni Japan Meteorological Agency. Sana maayos po ito. Hindi po tama yung lumalabas na generation wave model. 14 meters ang buong dagat. Well, hindi maganda yan. Pero sa data feed naman ng predicted mean sea level streamline mula sa data feed ng Pag-asa, kalmado naman ang ating karagatan. Ayan, based on sa animation. At least mayroong animation tayo na may backup. Ayan, so far, i-atras natin. Ayan. So, makikita natin, kalmado naman ang karagatan. So, wala tayong magiging problema mga folks. Yung sa wave height na Japan Meteorological Agency, may problema po talaga sa data nila. Kaya hindi natin pwedeng gamitin yun. Samantala sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:27 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:17 PM. At sa ating 88% illuminated na lamang ng 1 gibbous. Magmo-moonrise ito mamayang gabi 9:26 PM at lulubog ito bukas na ng umaga at 7:51 AM. At sa ating local weather outlook ngayong mag-weekend na naman ay magiging maulap daw ang ating hapon na may kasamang localized thunderstorms daw. So tumaas ang tsansa na pag-ulan pa rin at 100%. So yung 100% yan, posibleng isolated yan na may kasamang localized thunderstorms ngayong hapon. So magdedepende na lamang yan sa concentration ng easterlies na magdadala ng water vapor. At base sa ating MSLP kasi is mababa ang tsansa ng pag-ulan sa Metro Manila. May mga ilan lamang na at least mga 5 to 10 millimeters na water vapor. So posible lamang na magkaroon ng mahihinang pag-ulan sa hapon. Well, tingnan po natin. Bukas sa Sabado, magiging partly cloudy ang ating maghapon. Tsansa ng pag-ulan sa amin 20 to 23% lamang. So ngayong araw ng Biyernes ay medyo mataas na magkaroon tayo ng isolated precipitation na may kasamang localized thunderstorms. So diretso agad sa ating ginagamit na satellite imagery, makikita po dito ang ilang kaulapan na may mga ilang water vapor sa may silangan ng Northern Luzon, especially bandang Isabela hanggang Aurora region, Kasiguran Aurora hanggang Baler. Asahan ang mga ilang mahihina at katamtaman lamang na pag-ulan. So mga usually magiging mas makulimlim kayo dyan, kasama na ang Santa Ana, Cagayan at baybayin ng Tugigaraw. Isolated siguro magiging pag-ulan, mahihina lamang
hanggang katamtamang pag-ulan. Pero the rest ng buong Northern Luzon, kasama ng Ilocos Norte, pababa ng Pangasinan, maaraw at maalinsangan muna tayo dyan. Mga bandang hapon pa kayo makakaramdam ng mga isolated at forecast na mga pagkulog at pagkidlat. Kabilang na ang Apayao, Kalinga, Mountain Province, kasama na ang buong Ifugao pababa ng Benguet at Central Luzon na magiging katamtaman ang lagay ng panahon. So mas maaraw pa rin kayo dyan ngayong umaga hanggang ngayong tanghaling tapat. Pero bandang hapon magiging maulap na raw ang ilang bahagi ng Northwestern Luzon na magkakaroon ng mga ilang isolated at localized thunderstorms. Wala naman sa may bandang Nueva Ecija pababa ng Tarlac, Pampanga, papasok ng Bulacan at Metro Manila. Katamtaman ang lagay ng panahon natin ngayon. So medyo mas maaraw tayo at maalinsangan. Tuloy-tuloy bunsod ng eastern list. Isolated lang din ang forecast pero mababa ang tsansa ng pag-ulan sa ngayon. Kabilang na ang ilang bahagi ng Mimaropa. Yan, tama. Ng Calabarzon pala, hindi Mimaropa. Calabarzon, kasama na ang bahagi ng bandang Batangas na medyo magiging mas maulap at asahan ng isolated rain showers and localized thunderstorms. Kabilang na ang bandang Bicol region sa southern part ng Luzon. Ang bahagi ng Mimaropa sa may bandang Mindoro, pababa ng Palawan, magiging mas maulan. Kalat-kalat po ito. Kabilang na ang parte ng bandang Taytay, San Vicente. Maaring madamay ang Puerto Princesa at magiging kalat-kalat din na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog din. Mas mataas ang forecast na uulanin ng bandang Palawan ha, maging sa hapon o sa gabi. So take note yan mga folks. Kabilang na ang mga taga Brooks Point, Kalayaan, Group of Islands at Batarasa at Balabac na. So magiging mas maulan kayo dyan kumpara sa amin sa bandang Luzon. Sa bahagi naman ng Southern Luzon nga po, mula sa Romblon, papasok ng Masbate and the rest ng Visayas, gloomy at overcast ang iiral. May mga isolated rain showers lang din ang iiral sa may bandang silangan ng Visayas, especially sa may bandang Borongan, Eastern Samar, at ilang bahagi ng pababa ng Dolores hanggang Guian, Eastern Samar. But generally, magiging gloomy at overcast. So medyo magiging mas maalinsangan pa rin tayo dyan. Medyo hot, humid, pero magiging part nito mostly cloudy at all times. Kabilang na ang bahagi ng Northern Leyte na nakakaranas ng mga mahihinang pag-ulan. Hindi naman tumatagal na mahigit 1 oras. Ganon din sa may bandang Southern Leyte, patawid na yan ang bandang Baybay. At kabilang na ang Bohol sa nakakaranas ng maulap din na hipapawirin at mga inaasahang isolated rain showers and localized thunderstorms. Lalo na bandang hapon po dahil magiging concentrated ang pag-ulan sa may bandang Mindanao. Sa ngayon, medyo overcast and gloomy lamang, pati kabilang na ang bahagi ng Negros Region, kasama na ang Dumaguete, Siquijor at bandang Panay Island. Lalo na sa may bandang kanluran ng Panay Island, especially bandang Aklan, medyo magiging maulap kayo dyan, hanggang dyan sa may bandang Libertad, pababa ng Kulasi, hanggang Bugasong. Isolated rain showers din and localized thunderstorms din ang ka-forecast sa inyo dyan. Kabilang na ang bandang Capiz at area ng Concepcion. Yan. So, magiging mas maulan kayo. Isolated ang mga pag-ulan po. Hindi naman sintindi sa may bandang Mindanao na kung saan sa may bandang Zamboanga Peninsula, ngayong hapon, magiging overcast and magiging gloomy kayo dyan. So, mostly cloudy ang iiral at asahan ng kalat-kalat na pag-ulan din. Bagamat sa ngayon, medyo partly cloudy kayo dyan. Expected and accumulated rain clouds sa bandang hapon po o gabi o madaling araw. Ganon din sa buong bahagi ng Sorsogon area, Davao Region at East portions ng Visayas. At mula kaninang umaga pa, medyo nakakaramdam kayo ng mga isolated rain showers dyan, na may ilang moderate and some clusterized severe rain showers, especially dyan sa may bandang Davao Oriental, mula Katiil, Caraga hanggang Mati. Magiging maulan din ang parte ng Gobyerno Generoso base sa forecast at ilang bahagi ng Surigao Region na sa ngayon medyo moderate at katamtaman na lagyan ng panahon. Part nito mostly cloudy din ang iiral sa bahagi na Agusan del Norte, Misamis Oriental hanggang Cagayan de Oro na yan, patawid na dito sa may bandang Lanao del Norte. Central ng Mindanao, sa Bukidnon, magiging maaraw kayo pero parte ito sa mostly cloudy ang iiral. At pagsapit po ng bandang hapon po at gabi at madaling araw, mas tumataas daw po na waterway po sa inyo na magbubunsod ng ilang moderate and heavy rain showers sa gabi. So medyo importante ang payong at ingat na lamang sa flash floods just in case. Pakireview na lamang yung aking report sa Facebook page sa mga ulanin, especially sa halos buong Davao Region. Lalo na yung concentration dyan sa may bandang North Cotabato, kabilang na ang the rest ng Sorsogon area. So, ingat na lamang kung pumasok yung forecast na yan na magkakaroon kayo ng ilang moderate and heavy rain showers sa bandang hapon o gabi
o madaling araw. So generally, moderate ang lagay ng panahon natin. Partly, tumusil kaudi ang mas madalas na iiral at mga ilang kalat-kalat at pagkulog at pagkidat lamang ang iral sa iba't ibang bahagi ng bansa. At dahil wala naman ulit tayong binabantay na anumang sama ng panahon, yung ating binabantay na Sepestap dito sa may bandang timog silangan ng Mindanao ay mas lalong bumaba kahapon at tuloy na itong naging parang Sepestap remnant na lamang alongside ng Intertropical Convergence Zone. Ayan o. So nakita natin ay despite na nagkakaroon ng favorable dito sa may bandang timog silangan ng Mindanao, pero yung vorticity napaka-disorganized nito. Napaka-disorganized. So dala lamang nito ay yung genesis ng pag-ulan, paapektuhan ng bandang Davao Region nga po, at patawid yan ang bandang Palawan, yung genesis form niyan. Kung maalala ninyo sa aking report sa genesis, ganito po ang magiging galaw ng Sepestap na ito. At dahil mababa naman ang tsansa o halos walang pag-asa na magiging bagyo o aktibong low pressure area ito, pero yung trough lamang na dala alongside ITZZ ay magdadala ng pag-ulan sa Davao Region, Zamboanga Peninsula, kalurang bahagi ng Visayas at Palawan area within 72-hour period dyan. So within 3 days daw. Pero by the next 24 to 48 hour ay inaasahan magiging maulan po ang parte ng kaluran na yan. Kabilang na ang Davao Region dahil dito. Pero yung inaasahan na magiging aktibong low pressure area base sa ating global spectral model ay nanatiling negative pa rin talaga. So wala tayong i-expect na anumang sama ng panahon na mabubuo. Yan. So wala tayong latest strike probability. Sa mean sea level pressure naman ay makikita natin ay wala tayong nakikita na low pressure area. So negative talaga na yung Sepestap na binamantay natin noong isang araw ay magiging active low pressure area. So at least nababantayan pa rin natin kahit na ito ay mananatiling Sepestap lamang. Binago na rin ng GFS yung forecast. Makikita natin Sepestap na lang din ang iiral na magpapaulan sa bahagi nga po ng Mindanao area, patawid ng bandang Palawan. At nanatiling kalmado kay ECMWF at makikita natin yung tropical wave na magpapatuloy. Ayan, yung ITZZ na yan. Asahan ang magiging maulan sa parte ng Mindanao area, especially Davao Region po yan. Malinaw naman kay ECMWF. Kay NABGEM naman, tinanggal na rin nila yung agresibo na forecast nila na naging bagyo na tumawid dito. At makita natin ay naging negative na po na inaasahan na magiging active low pressure area yung binabantay natin. Well, hindi naging sapat kasi yung vertical wind shear niya sa may bandang dagat Pasipiko natin. At since nanatiling neutral lang ating sea-surface temperature around mga 27 to 28 degrees Celsius lamang. So napaka-disorganized po ng sea-surface level o sea-surface temperature, kaya hindi ganon na nagkakaroon ng upward development yung ating mga surface trough na nakikitaan natin dito sa may bandang silangan o south ng Guam. At hindi siya tumutuloy. So negative po tayo at wala tayong magiging komento. Ang forecast nito tatagal hanggang May 20, 2025 po yan yung forecast. Ayan, hanggang May 21 pa nga po dito ayon kay NABGEM. Kay CMWF din, ganun din. So hanggang May 20 po yung extended forecast na wala tayong inaasahan na bagong o aktibong low pressure area na binabantayan. So nanatiling 90W pa rin yung huli nating na-record. 99W. Wala pa tayong 90W. So hanggang 99W pa lamang yung huli nating na-record. At hindi naman tumuloy yung mga ibang Sepestap na namamataan natin. So yung maaring bagong aktibong low pressure area just in case na mabubuo, yung O-ring, aantayin pa natin o yung magiging 90W. So until now, wala pa rin tayong Genesis forecast. At pinakita na rin natin yan sa ating mga forecast Genesis noong mga nakarang araw pa. At kitang-kita natin hanggang 10 to 20% lang talaga yung possibility of tropical cyclone strike o yung magiging aktibong low pressure area ito. Kung hindi man, yung strike probability ng Sepestap niya ay dadaan dito sa may bandang Mindanao, tatawid hanggang bandang Palawan, na magdadala po yan ng mga kalat-kalat na pag-ulan. So, yun lamang ang significant na analysis natin dyan. Samantala, kamustahin naman natin yung mga dam? Well, normal uli ang balik kay Angat at Ipo Dam at Lamesa Dam. So, wala tayong magiging problema. Halos napakalit lamang ng amount ng nababawasan na deviation. At dahil nagkakaroon ng mga kalat-kalat tayong pag-ulan sa Luzon, medyo nakaka-recover ngayon yung mga dams natin. At kung papansinin natin, bukod tanging si Pantabangan Dam na lamang ang nasa critical
water level. The rest mukhang nakarecover itong si San Roque at Magat Dam. So the rest mukhang normal ang naging water level sa kanila. Siguro dahil sa mga nagdaang pag-ulan po yan. So kung papansinin natin ang month of May chart ng ating dam level monitoring, yan. Patuloy pa rin ang pagbulusok nitong si Angat Dam. Yan. Si Lamesa Dam naman ay stable lamang siya, walang pagbabago. Kay Magat Dam mukhang sustainable o stationary lang din yung kanyang water level. So si Angat Dam ay patuloy pa rin ang pagbulusok ng kanyang water reservoir. Pero kaya-kaya pa naman dahil ine-expect hindi pa naman siya bumababa sa pinaka-critical na level na 184.95 meters. Yung ine-expect na magki-critical siya. So nasa 200.73 pa lamang yung level nito, so wala magiging problema tayo dyan mga folks. Despite na patuloy ang pagbulusok ng water reservoir ni Angat Dam. Yan. So kung titingnan natin yung all track nito, tingnan natin yung pagbulusok kung gaano kalaki ang naibubulusok nitong si Angat Dam. So kung titingnan natin yung status ni Angat Dam, makikita natin grabe ang pagbulusok ng water level niya pagpasok po ng March. And then tuloy-tuloy na ang pagbulusok niya hanggang April, hanggang ngayong buwan. So sa pagkonsumo natin kay Angat Dam, medyo tipid-tipid pa rin po dahil patuloy pa rin ang malaking pagbaba nito. Pero ang kagandahan nito, malapit na ang pagpasok ng tag-ulan, so baka makarecover din kagad sa water reservoir si Angat Dam. Pero sa ngayon, patuloy pa rin ang pagbulusok ng water level reservoir ni Angat Dam. Delikado po. Kaya lang ay sustainable pa naman siya. Wala pa naman siya sa 184 meter o hindi pa siya nakakaabot man lang sa ganyang rule curve elevation. So wala pa rin magiging problema. Medyo delikado nga lang dahil napakatindi ang pag-slope ng kanyang elevation. So hindi magandang tingnan yan mga folks. Sa ulat lindol naman, well, wala tayong naging pagyanig. After ng isang mahinang paglindol sa may bandang Luzon ito, yan. At after nyan ay wala naman tayo at kalmado naman ang ating seismometer. So wala tayong medyo naitala dito na malakas-lakas na mga pagyanig. At mula sa data feed ni PBox mula kaninang madaling araw, wala rin tayong naitala na magnitude 4.0 pataas. Pero marami na kaagad ang mga minor o moderate earthquakes ha. So bilangin natin yung total earthquakes natin gamit ang ating historical earthquake ngayong araw kung aabot na ba sa 600 total earthquakes tayo for the month of May. I-load po natin. Nasa total of 534 earthquakes po tayo. 512 dito is magnitude 2.0 pataas, 22 sa magnitude 4.0 at nanatiling wala tayong naitala kahit isang magnitude 5.0 pataas. So medyo good news pa rin ito mga folks kahit papano. At alisto na lamang tayo dahil napapansin natin masyado pa rin tahimik ang ating mga pagyayanig sa buong bansa. Mas lalong monitorin natin, lalo na sa may bandang katimugang bahagi ng bansa, sa may bandang Southeastern Visayas at Mindanao, na kung saan malawakan pa rin ang cluster ng pagyanig na umaabot na sa more than 417 clustered earthquakes po yan. Yan, mas marami. Kung specific natin, 143 po sa may bandang Mindanao at sa may bandang Southern Luzon at Visayas, 189 ang total clustered earthquakes. Mas konti pa rin sa may bandang Luzon o Northern Luzon pa rin. So lalo nating magiging alisto at magiging mas listo po tayo sa magiging pagyanig kung just in case po. Maging mapagmatsyag po tayo sa paligid at maging alisto palagi. The more na mas tumatahimik kasi ang mga pagyanig sa bansa, mas lalo tayong mag-iingat at lalong magiging alisto palagi ha mga folks. Dahil ang ibang bansa okay lang dahil madalas-dalas ang yumayanig lalo na sa may bandang Indonesian Peninsula. Pero sa atin sa Pilipinas, masyadong kalmado ang ating mga tectonic plates ngayon. May mga minor earthquakes lamang pero wala pa tayong nai-record na medyo malakas-lakas na mga pagyanig na magnitude 5.0 pataas. So medyo mas babantayin po natin itong mga puksa at lagi tayong mag-iingat pa rin. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Biyernes, May 16, 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, May 16, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.bimoweather.com para sa babang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong tanghali sa ating report. Well, stationary na magiging maalinsangan pa rin tayo despite na overcast and gloomy ang magiging maghapon natin, especially sa Metro Manila. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.